ito pong job outlook survey na inyo pong ginawa, meron na rin po kayong ginawa in the past 2018 at sinasabi po na mas gumanda daw yung employability for our K-12 graduates dito sa pinakabago ninyong survey. Can you tell us more about it po, ma'am? Yes, tama ka dyan, Chacha. So, nung 2018, nung ginawa namin to, kasi di ba, nung 2018, kakagraduate lang ng mga senior high school. So, tinignan namin kung ano yung estado sa industriya. So, nung 2018, 3 out of 5 companies ay willing to hire senior high school graduates. So, nung 2024, last year lang, 4 out of 5 na ang willing mag-hire. At in terms of the policies o yung mga polisiya nila, 1 out of 5 noong 2018 may one out of 5 companies yung may polisiya to hire uh, senior high school graduate. Ngayon, 2 out of 5 na. So gumaganda, incremental, kahit medyo matagal, no, nakikita natin na nag-i-improve yung kalagayan sa industriya in terms of willingness and readiness to hire K-12 graduates. Oo. Ma'am, what changed the mind nito pong ating, well, dun sa study ang sinasabi, yung mga malalaking companies ang mas open in employing K-12 graduates compared to the small, medium enterprises. Ano daw po nagpabago dito sa desisyon ng mga malalaking kumpanya para mag-empleyo pa ng mga K-12 graduates? Mas gumanda na po ba yung kalidad ng K-12 sa bansa? Madaming factors. So, una, I think dahil nga sa mga, ito yung mga malaking kumpanya, mas marami rin silang mga openings, no? Pangalawa, nakita din nila na somehow, na yung mga K-12 graduates ay nakapag-exhibit din ng mga hinahanap nilang mga katangian o competencies. So, communication skills, flexibility, initiative, critical thinking. So, at saka kasi etong mga companies na to, sila rin yung most likely na may mga polisiya at mas open sa pagtanggap ng mga senior high school graduates. Pagdating kasi sa mga small medium enterprises, of course, kumbaga nakikipag-compete pa yung senior high school graduates at saka sa mga college graduates at saka sa lack of a better screening tool kasi 'di ba, small medium enterprises ang nagiging basehan ng mga may-ari ay okay, doon ako sa college graduate kasi nga parang they think na kapag college graduate, mas may competencies kaysa Mm-mm. sa high school graduate. But yun nga iba't iba kasi depende sa quality din ng edukasyon. Iba pang usapin yung quality ng ating mga college graduates. Pero at least mas maganda nga po yung balitang ito, no? Especially dun sa mga kabataan talaga na hindi na makakapagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. Anong mga industriya po itong nakikita natin na mas nag-eempleyo nitong mga K-12 graduates? Ano po, paulit? Anong industry po ito na mga kumpanya ang mga nag-eempleyo nitong mga K-12 graduates dito po sa pag-aaral nyo? Sorry, nagbe-break, Chacha. Oo. Yes po. Industry, ito po ba sa call center industry po ba kabilang? Ito po mga job openings natin, personal service work sa sales industry. Saang industriya po yung malaking nag-e-empleyo nitong mga K-12 graduates natin? Oo, dun sa mga nasabi mo, no? So, madami dyan sa personal service workers, kasama dyan yung sa food industry, um, sa aesthetic, medical industry, sales workers, clerical support, ito yung mga admin support. So, dito nag-hire yung mga kumpanya natin. Of course, ito yung mga entry-level jobs. Aside nga po dito sa pagpapaganda pa nitong K-12 curriculum na meron na tayo ngayon na nandun din po sa inyong study, sinasabi nyo rin, kailangan din ng tulong galing sa gobyerno para po dito sa mga kumpanya, malaki man yan o maliit, para po makausap sila at malaman kung ano yung po pwede pang i-improve sa K-12 trainings and programs para mas dumami pa yung bilang ng mga K-12 graduates na ma-empleyo nila. Tama. So maswerte tayo ngayon dahil yung liderato natin sa TESDA, sa DepEd ay talagang willing talaga makipag-usap sa mga kumpanya sa industriya. Actually, may napasa nga ring batas yung enterprise-based education and training, no? So dito sa batas na to, binibigyan ng pagkakataon na makapag-train
ang senior high school graduate sa mga kumpanya. Tapos meron ding mga incentives yung mga kumpanya if kukunin nila yung mga senior high school graduates as trainees. So win-win yun kasi may magigain na competencies, no, na training yung mga senior high school graduates. At the same time yung mga kumpanya makikita na nila na okay, sige, eto pwede tong i-hire. So makakatipid din sila sa hiring at saka mas mabilis yung hiring nila at maaalagaan talaga nila yung mga future hires nila. Oo. Ma'am, dito po sa latest study ninyo kung saan nga po tumaas yung bilang na employability ng mga K-12 students natin, sustainable po ba yung ganitong trend? Maganda po ba iyon para sa ating bansa? Kasi baka ang mangyari naman yan dahil marami ng mga kumpanya ang tatanggap for K-12, mas maingganyo yung mga bata na hindi natapusin yung kanilang kolehiyo. So yung trend, of course, okay siya dahil yung dahil yun nga, at senior high school pwede nang makapagtrabaho at kumita yung bata. But of course, sa PBED, pinopromote namin ang lifelong learning na hindi dapat na natatapos ang pagkatuto at senior high or in any other level ng point ng learning journey ng isang Pilipino, no? So kahit college graduate or kahit nagtatrabaho na dapat na ano pa rin continuous yung ating training, yung ating pagkatuto. So I think it's a good step na yung at least senior high school at 18 pwede na silang makapagtrabaho. Of course, mahirap ang buhay ngayon, but dapat merong mga oportunidad at saka suporta ang gobyerno para may option palagi ang ating mga kababayan na magpatuloy ng kolehiyo o kaya mag-TECVOC o kaya um, tumanggap ng mga iba pang training kahit galing sa industriya. So, dapat talaga nag-upskill tayo every time kasi yun din yung paraan para maging competitive ang ekonomiya natin. Kayo po ba'y pabor doon sa ipinapanukala po ngayon sa K-12 to focus na lamang on math, science, and English para po sa mga subjects na mayroon itong mga senior high school natin? Mas makakatulong po ba yon for their employability? Actually, yung math, science, English, ito mga foundational courses to. At hindi dapat ito tinatakel sa senior. Or, yes, of course, dapat may mga subjects pa rin sa senior high school. Pero if titignan natin, foundation to. So, dapat yung kaalaman ng bata, yung mastery niya sa math, science, English, dapat nagmumula siya o nagsisimula siya sa grades 1 or even K, no? K to 3, dun sa mas mabababang levels. Ang problema ngayon, yun nga, dahil nag-pandemic and because of our learning crisis, no, na hindi lang dahil sa pandemic, because of years of neglect, yung mga kabataan natin ngayon, dahil kita na rin natin sa EDCOM 2 Year 2 report, no, na yung mga grade 4 students may competencies lang ng grade 1 or grade 2 student. So, tapos pagdating nila ng grade 5 at junior high, mas nagko-compound or mas Oo. lumalala yung hindi nila pagkaintindi o yung walang Oo. mastery